Hey, good morning mga pards. Welcome sa Jason Vlogs. So, pasensya na, kay gising lang. Ito, prepare tayo para pumasok sa trabaho. Anong oras na ba? So, ngayon is 5:42 AM na. Yan na. Nakita niyo rin yung yung temperature. Minus 39, January 12 ngayon, Friday. So it's Friday na minus 39. Sobrang lamig. Grabe. Nakakatuwa kasi nung December, halos hindi kami makapaniwala dahil napakaganda ng panahon compare sa mga nakaraang taon. Napakainit kasi blessed kami nung December. Sabi nga nila nagkaroon kami ng brown Christmas usually kasi diba mas snow kapag December na, pero hindi kami ni snow, hindi kami nilamig. Ngayon bawi sila ngayon sa January, pero usually naman kasi dito sa Canada ang pinakamalamig talaga na buwan is January and February, so kaya bawi sila ngayon. So, ano ba ang vlog natin ngayon? Dahil wala tayong motor, magbablog tayo ng tungkol sa buhay natin dito. So ngayon, prepare lang ako mapasok sa trabaho. Tsaka, excited din kasi may gig kami mamaya at tsaka bukas ng grupo ko. Nga pala, ang bagong pangalan ng grupo ko is Fusion G. So sa mga hindi pa nakakaalam, si lolo mo sumasayaw pa rin. So prepare lang tayo ng baon natin. Actually, hindi na ako prepare ng ng malaking baon kasi mag-early out ako Mag-early out ako sa trabaho. So lunchtime, mag-early out ako. And then diretso na kami sa venue. Ito lang babawin natin mamaya. Ayan. So, mabilis ang kain lang. Dito try ako mag-intermittent fasting. Alam mo naman, si lolo mo, tayo mo double check na nagtatry tayong magbawas ng weight, diba? Tapos may cup noodles na. Hindi, ngayon lang naman yan kasi madali yan. So, samahan nyo sana ako ngayong araw na to. Tsaka bukas. So, 2 day ito na vlog natin. Samahan niyo ako, pati yung grupo ko sa gig namin. And makita niyo rin kung paano namin tahakin tong minus 39 na araw na to. Celsius yun minus 39 degrees Celsius. Kaya, mas malamig pa sa pinakamalamig. Ayan mga pards, ready na tayo. Ready na tayo malis ng bahay. Puntang work. Alam ko ba't may tono pa. Ito yung mga gamit natin. Handa natin yung gamit natin Ayan, mga bag. Ito yung bag ko. Ito yung mga gamit natin. Extra damit. Speaker. Ayan. Yung speaker na yan, hiniram ko lang yan sa kaibigan ko. Shoutout nga pala kay Elmer sa pagpahiram ng speaker. Kasi biglaan Kami rin pala magpo-provide ng speaker dapat. So, ayan. Buti na lang nakairam kami agad. At nga pala, dito pala sa Canada, napakalamig, diba? Minus 39 nga, sabi ko kanina. Buti na lang itong sasakyan ko, si Opa pangalan meron siyang remote starter. So itong remote starter, pwede mo siyang i-start yung sasakyan natin kahit hindi pa tayo sa loob. Malaking tulong nito kapag ganitong malamig. Kasi ginagamit ko lang naman ito pag ganitong malamig Pagka minus 2, minus 3, hanggang minus 5, okay lang. Kahit wala, okay lang. Pero pag ganitong minus 39, tapos may wind chill pa, so feels like siguro minus 40. So ito, napaka-importante ito. So ang gagawin ko lang, i-hold ko lang tong key na to. Ayan. Yun. Kaya ito yung start. Ayun, narinig ko na. Nag-start na siya. So, ayan. At saka yung beep na yan, ibig sabihin, nag-start na nga rin siya. So,
Yun, napakalaking tulong niya kasi pag wala niyan, lalabas ka sa sakyan mo, nako, napaka-frozen. Kasi maninigas ka bro. Maninigas ka bro sa sakyan. Tapos, safe pa to kaysa naman sa, kasi iba, pag yung mga walang remote starter, ang ginagawa is, lalabas sila ng bahay, tapos i-start nila yung sakyan nila, di ba? I-start nila yung sakyan nila. Kasi, itong sasakyan ko, pag ginawa ko yun, yung ibang sasakyan kasi ganito yung susi, yung wala akong push button, so yung kailangan ko susiyan siya. Ngayon pag in-start ko siya sa labas, iiwan ko yung susi, tapos hindi na nakalock yung kotse, so posibleng manakaw, di ba? Kasi may mga magnanakaw rin dito, kaya nyo wala, marami rin magnanakaw dito, lalo na dito sa lugar namin na mga yung mga bagong tayong community, nako, ganyan. So mas safe pa itong car starter kasi kapag pinindot mo na siya, mag-start yung engine, pero yung kotse, nakalock pa rin yung mga pinto. So, hindi siya mapapasok ng kahit na siya. Kasi ito pa yung main susi natin dito pa yun. Tapos, may limit lang siya. So, sa akin, usually yung mga ibang sasakyan 10 minutes Yung sa akin, 15 minutes. So, 15 minutes kapag hindi pa ako lumabas, walang ginawa, hindi ko binuksan yung pinto, mamatay na yung engine. Tapos, yun, babalik ko sa pagkalak. Kaya yun, napaka-importante nito mga bro. Napaka-importante ng mga parts kasi pag hindi na ako, napakalamig. Makikita nyo. Mamaya, lalabas na tayo. Hingi lang muna tayo ng blessing kay Lord. Tapos lalabas ko na mga gamit ko. And then, punta na tayo. Punta na tayo sa trabaho. Okay mga parts, load na natin to. Ay, nako, ang lamig. Woo! Ilap na natin. Ilaw. Ilap na natin. Okay, nakalak na. Okay, load na natin tong speaker natin sa sasakyan. Woo! Sabi slow dito mga kaibigan. Mga parts, ayan na. Grabe. Ayan. Load natin siya dito. Okay. Okay, dito tayo sa labas mga parts. So, load na natin yung speaker natin. Ayan. Aray ko. Kasya ba? Kasya. Kasya yan. Ayan o, parang sinukat lang. Milim. Kasya din. Panggamit natin. Ayan. Kasya naman. Ayos. Woo. Alright. Pasok na tayo bago tayo manigas. Okay, ayos mga parts. Sasakay na tayo. Sobrang lamig, grabe. So time check 6:50 na. So pasok ko is 7:30. So according kay Google 37 minutes ang drive natin. So hopefully hindi naman tayo malate, no? So okay, grabe, sobrang lamig mga bro. As in talagang inatake kami ng sobrang lamig ngayong January. So okay, tara, let's go to work. Kailangan hindi tayo malate, okay? Kasi pag malate, lagot kay boss. Napaka-foggy pa ngayong araw na to. Excuse me po. Napaka-foggy. Tingin tayo kaliwat kanan. Mga sakyan doon. Okay. Ayos. Napaka-foggy ng araw na to ngayon. Mga parts. Wala masyado makita. Ayan. Itong dadaanan natin, hindi pa ito tapos na kalsada kasi nga bagong community nga dito. Kalahati tapos, kalahati Range Road pa. Pag sinabing Range Road dito, yun yung pangalan, kasi yung pinapangalan ng mga kalsada, di ba? So yung mga Range Road usually mga ano lang siya, hindi pa siya patag naman siya,
Kaya lang, hindi pa talaga ganito kasemento, hindi pa ganito ka-asfalto. O kaya, yung iba naman, tinan yan. So, malalaman mo talaga pag winter na, maraming mga sakit sa ditch. So, yung iba naman, yung ibang range road, mga, rough road. So, buti na lang yung range road na din nandito sa, malapit sa amin is, hindi naman siya rough road. Actually, pwede naman ako dumaan sa mga sementadong daan. Kaya lang, mas gusto ko dito kasi mas mabilis dumaan dito eh. Tsaka pagka ganitong mga temperature, medyo madulas dun sa sementadong daan. Kaya prefer ko dumaan dito. Ayan, tingnan nyo. Ayan, ito, patapos na yung kalsada na yan. Ayan, range road na. Woo! Grabe, wala makakita. Napakadilim, di ba? Walang kahilaw-ilaw. Akala nyo sa Pilipinas lang may ganyan. Dito rin may mga hindi pa tapos na kalsada. As in, grabe oh. Yeah, pag mga bagong driver talaga, mas tapos ang kitid pa ng kalsada oh. Napilaan yan. So pagka hindi mo kabisado yung daan dito, parang may ilang ka eh. Kasi baka babangga ka ba sa kasalubong mo? O kung gumilid ka naman, baka naman mahulog ka sa ditch, di ba? Pero ito, maraming beses tayo dumaan dito, kaya medyo kabisado na. Yan. Ito mga parts, nalapasan na natin yung range road. Balik na tayo sa sibilisasyon. Sabi nga nila. Grabe, nag-ayos pa yung windshield ko. Balik na nga tayo sa sibilisasyon. So ayan, medyo madilim pa rin. Pero at least may street lights na, di ba? Medyo madilim nga lang siya kasi nga yung fog din medyo nabablock niya yung light sa mga street lights. Narinig niyo yun? Nagingit-ngit yung suspension natin. Ganito pag sobrang lamig eh. Pero pagka normal naman ang temperature, wala namang ganyang tunog yung sasakyan natin. Grabe mga parts, napaka-foggy ngayong araw na to. Ay, low visibility. Talagang kailangan medyo malapit ka sa para makita mo. Pag ganitong winter kasi dito sa Canada, pag nagdadrive ka, medyo maayos ang daan ngayon eh. Nung Lunes tsaka Martes, medyo unang bagsak ng snow. Kailangan i-correct ko pa natin manibela kasi parang lumulutang lang yung kotse sa kalsada eh. Ngayon medyo planted na siya ngayon. Kaya yung mga karamihan ng mga sakyan dito sa Canada, merong 2 sets ng gulong. So merong pang summer na gulong, tapos meron ding pang winter. So yeah, kailangan. Yung iba hindi nag-invest eh, pero para sa akin kasi safety na rin, di ba? Although hindi naman ibig sabihin pag naka-winter tires ka na sa sasakyan mo eh, hindi ka na vulnerable na dumudulas pa rin. So isipin mo, naka-winter tires ka na, dumudulas pa rin. Ano pa kaya kapag naka-regular na summer tires lang yung gulong mo sa sasakyan mo, di ba? Ito naman tayo, mga parts. Nagpantatanong kayo, si Lolo, dancer pala. Bali nung pa ako sumasayaw, simula nung high school pa. High school, sa school, mga program, mga ganyan. Nakahiligan na namin sumayaw eh. Nakahiligan na ng lolo niya sumayaw. Kaya yun lang yung talent natin eh. Wala tayong talent sa sports. Gusto ko mag-basketball pero wala, hindi naman ako magaling. Kaya at least nabigyan pa rin tayo ng konting talent lang sa pagsasayaw, di ba? Napapaisip kayo, no? Bakit? Tanda-tanda mo na, kuya, lolo, masayaw ka pa rin. Wala, hinahanap-hanap na katawan natin eh. Tsaka isa pa, pagka nandito tayo sa Canada, pagka nandito na kayo sa Canada, o yung mga gusto pumunta ng Canada, nakaka-depress dito, lalo na pag winter ganito. Alam mo, meron nga silang
trabaho. Nasa sayo yun eh. Actually nasa sayo yun. Oo, sa simula talaga mahirap. Napakahirap sa simula. Pero kapag naka-adjust na kayo, tapos naka-settle na kayo, yun, medyo kailangan na rin ng kailangan mo rin maghanap ng time para sa sarili mo. Yung passion mo, gawin mo. Ano man yun, kahit anong passion yan. Diba? Ako yan, sa pagsasayaw, hindi naman ako parado, tsaka hindi naman parating alaring may gig kami. Time check 7:23. Sorry, magkaiba yung oras yun ha. In-advance ko kasi yung oras dito sa may kotse. Actually 7:24 na. Yan ang exact na oras. 6 minutes na lang. Sabi sa Google, ETA ko is 7:30. Saktong sakto. Pero pagka ganito nakastop tayo ng ganito, ewan ko lang, abot ba tayo sa trabaho? Nako, ang traffic. Construction din kasi dito eh. Kaya dito sa Yellowhead, construction masyado. Kasi kino-convert nilang maging highway na tong Yellowhead. Kaya ito, trabaho silang trabaho dito. Ayan, umandar na tayo. Salamat naman, umandar na po. Grabe, hanggang dito yung fog mga pards. Simula na umalis tayo sa bahay, fog hanggang dito, fog. Usually kasi lang eh, may spot lang yung fog eh, pero buong Edmonton yata may fog. Grabe oh. Tignan nyo yung mga yan. Diba? So sa mga balak mag-drive dito sa Canada, konting ingat lang. Sa una, medyo magugulat kayo kapag mag-drive kayo sa winter, pero magigets nyo rin, basta ingat-ingat lang. Narinig ko yung langit-ngit ng suspension na. Sobrang lamig kasi, kaya mga ganun eh. Pero pagka wala naman eh. Pagka hindi ganito kalamig, hindi naman siya nagawa ganun. Kaya okay, red light. So pagka ganyan, dahan-dahanin mo yun ang i-press yung preno natin. Hindi pwede nating biglayin yung preno kasi dudulas tayo. Ang matindi pa yan, kapag binigla natin yung preno, baka umikot pa yung sakyan. Sa grupo namin ngayon, actually nagsimula akong dito sa Canada, yung grupo sa sayo. Nung dumating ako ng 2009, naghahanap talaga ako ng grupo noon. Kasi gusto ko talaga sumayaw eh. Wala akong nahanap doon. Siguro after 2 years ko na-meet yung unang mga grupo ko. So yung unang mga kagrupo ko, mga kailan ko lang, mga batang 90s. Shoutout sa mga batang 90s dyan. So yeah, 4 kami noon. Pinangalan namin sa crew namin is D90 crew. Kasi nga, batang 90s, diba? 90. Yan. Pero last year lang, nung December, last month, nakabuhuli kami ng bagong grupo. Ngayon medyo marami-rami na kami, 6 na kami. At saka medyo may kasama na kami, medyo bata-bata. Ako yung pinakamatanda. Ako lolo eh. Lolo dancer ba naman eh. Ako yung pinakamatanda. So may kasama na kami mga bata-bata. So kailangan na palitan yung pangalan, di ba? Hindi na sila mga batang 90s eh. Although pinanganak sila noong 90s. So ang pangalan ng grupo namin ngayon is Fusion G Crew. Bakit Fusion G? Kasi fusion of generations. Diba? Ang we do fusion of generations, yung mga generation nila at saka yung mga older generations. Kaya yan, yun naman na desisyonan namin pangalan. Saka nagpa-voting din kami yan eh. So marami nag-vote ng pangalan ng Fusion G. So yeah, yung gig namin nga mamaya, ay nako, alam nyo sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ba talaga to. May nakita ko. Wala naman. Yung gig namin mamaya, hindi ko alam kung ano ba talaga eh. Kasi ang gig na to is ginawa ni Liam sa grupo ko. Yung asawa niya kasi nagtatrabaho dun sa isang parang in 10 kilometers, take exit 25 for Alberta 16 East, Trans-Canada Highway toward Edmonton. Store ba tayo ni Google? So, kasi yung asawa niya doon nagtatrabaho sa parang may mga inaalagaan silang matatanda. Mga nurse yata sila eh. Para
magpa-karoon ng front up sa program nila ngayong araw na to, sa branch nila ngayon. Kasi dalawang branch na sa sinabi namin, iba sa ngayon tsaka iba pa sa bukas. Aksidente, hopefully is okay. So yun, nagre-request din sila ng konting, alam mo na, yung konting exercise, konting zumba. So yeah, pagbibigyan namin sila para lang at least may enjoy nila after ng maintenance namin. Tapos bayad kami nito. So usually nung dati naming grupo, may mga time din na binabayaran kami, pero may mga time na wala lang. Okay lang sa amin kasi passion namin kahit na costume lang ang bayad sa amin o kaya pagkain, basta wala kaming gastos, okay lang. Tapos ngayon ito medyo nagsimula na kaming magpabayad last month. So ayan, medyo nag-i-improve na, di ba? Pero hindi naman ganun kamahal. Tama lang In naman 600 meters, take exit 25 for Alberta 16 East, Trans-Canada Highway toward Edmonton. Kasi dito sa Canada, yun nga, ang hirap humanap ng time, lalo pag ganitong grupo na magkasama-sama kayo lahat. Kasi nga, busy lahat busy lahat sa trabaho, di ba? Sabi nga, sa Canada, Take trabaho exit 25, then keep right at the fork. Busy, iba-ibang schedule, iba-ibang shifting, so hindi namin usually hindi kami magkatugma-tugma ng oras. Keep right at the fork. Kaya ang hirap mag-practice ng buo. Pero sa awa ng Diyos, nagkakaroon naman kami ng time, makahanap kami ng time. Continue on Alberta 16 East for 5 kilometers. So yeah, talagang passion ko na talaga sumayaw. So kahit na ito, tanda na natin, thunders na, bumibigat na yung katawan natin, lumulobo na yung tiyan. Grabe, iba na talaga iba na ang metabolism kapag tumatanda Siyempre, depende pa rin sa katawan ng ibang tao. Pero sa akin kasi, dati kahit anong kain ko, hindi naman ako lumulobo agad. Ngayon, pagka nitong nakarampas ko tsaka bagong taon, lobo agad. Hindi na makaya ng metabolism. Lobo-lobo talaga So parang exercise na rin, di ba? Yeah. So wala na tayo sa prime, hindi na natin kaya yung mga ginagawa natin dati nung bata-bata tayo sa saya. Pero kahit pa paano nakakasabay-sabay pa rin naman ang konti. Yun nga lang yung stamina natin, hindi na ganun kahaba, di ba? Madali na tayong pagod. Hingal boys. Dapat yata ganun yung natin. Kaya lang hindi na kami lahat mga tatanda may mga bata na kaya hindi na kami pwede tawagin na hingal boys. Alright, haba ng biyahe natin. Mahaba talaga yung biyahe ko sa trabaho. Grabe kasi yung tirahan namin sa south side ng Edmonton. Ang trabaho ko nandito sa may north side ng Edmonton. Siyempre magkabilang dulo, di ba? Ay nako. Mga bars, dito na tayo sa trabaho. Hindi tayo na late. Ayos. Okay, so medyo secured yung building namin sa trabaho, kaya hindi ako pwede mag-vlog doon. Kaya dito na lang. Mamaya ulit paglabas.